I know some of you will doubting me kapag sinabi ko sa inyo na ang journaling isa siyang best tool para mag-regulate ng emotions. So, kaya ako sinasabi to dahil ito yung mga na-experience ko so far kung bakit mahalaga na nagjo-journal tayo. Meron kasing cases na kung saan is kapag binebent mo yung emotion mo sa ibang tao is pwede ka nalang makwento sa ibang tao, which is to be able to protect your privacy is you need to journal your thoughts. And also, it's either physical paper man yan or digital as long as na hindi marireach out ng ibang tao at ikaw lang makakabasa. So, ano bang point ng journaling? Ginagamit lang ba siya for story, paggawa ng story, paggawa ng draft ng mga ideas mo, or pag-organize ng mga thoughts. Para sa akin, ginagamit ko yung journaling for organizing my thoughts, binebend ko dun yung emotions ko and etc. Malaking tulong siya kasi ako yung tipong tao na hindi ako mahilig makapag-usap sa isang tao. I mean, hindi ako ganun ka-friendly. Hindi kagaya ng ibang tao na ayos lang sa kanila mag-share ng thoughts at opinions nila sa social media man lang, sa friends nila. Although, hindi naman talaga ako totally na alone na kung saan is talagang wala akong kinakausap. Many times, may mga few friends ako na kinakausap ko, but majority of the time is hindi sila aware. I mean, hindi sila fully present sa sinasabi mo. And minsan, wala din silang advice na mabibigay sa'yo. But their presence is enough para ma-lower down yung negative emotions natin. So, ang journaling is hindi lang siya basta binibent mo dun yung emotions mo, bagkus ito rin yung way para magkaroon tayo ng different ideas. What do you mean by it? Halimbawa, pag sa school, 'di ba? Kapag ka may gusto tayong maunawaan sa isang topic, isang ginagawa natin, sinusulat natin, ginajot down natin yung mga ideas natin. Kaya tayo merong mga essays and etc. Nakakatulong yun para magkaroon tayo ng iba't ibang ideas instead na digital. Kasi nga, yung physical paper kapag ka ginagamit natin yung muscle memory natin is mas gumagana yung utak natin kaysa sa tinatype lang natin and whatsoever. Kaya nga yung, di ba, ngayon nauuso na yung ChatGPT, AI stuff, is pinoprompt lang nila yung AI without knowing na hindi doon nag-work yung utak natin. Kasi nag-work siya for manually. Yun nga yung pagjo-journaling, physical natin, ginagamit yung ating utak. I mean, think about it. Kapag ka ang utak natin is ah, parang nakakaramdam halimbawa, nacha-challenge siya. Nakakaramdam tayo ng parang sumasakit yung ulo natin, parang ayaw na lang natin i-solve yung isang problem halimbawa sa math, 'di ba? So, that's the thing na gumagana yung utak natin. Once na nasa comfort zone siya, is halimbawa na nandyan yung relaxations and etc. Hindi gagana yung utak natin. Why? Because nagpa-function yung utak natin kapag hyperactive siya. I mean, masyado siyang engaging, tapos nagpa-participate. Yun yung point. So, balik tayo sa journal. Sa journal kasi, halos karamihan sa mga tao, nagjo-journal sila. Lalo na yung mga successful people. Kasi, dito sila nagda-drop ng mga iba't iba nilang ideas. At ako, isa sa mga ideas ko kung bakit nakatulong siya is, yun nga yung may mga thoughts ako na distorted. Yung distorted thoughts na yun, ayun yung hadlang sa akin kung bakit nako-hold back ako sa buhay. Kasi, halimbawa, ang negative thoughts ko is iniisip ko na hindi ko kaya itong bagay na ito kasi syempre wala pa akong experiences doon. So, ang point ng journaling is dinajot down mo kung may proof ba na talagang hindi ko kaya yun. Or sadya lang na kailangan ko lang ng tutorial or nung tawag dito konting panahon para mapag-aralan yun. Yun yung point. Kasi
iba't iba kasi ang utak ng isang tao. May iba dyan na inaabot ng isang buwan bago matuto. May iba naman dyan inaabot ng one day bago minsan, fast learners sila. May iba naman slow learners. Pero kung titignan yung sarili ko doon is slow learners ako. Actually, marami akong natutunan sa buhay na nung kabataan ko, I mean, nung high school ako, nung elementary is hindi ko alam. I mean, ngayon pala nagkakaroon na making sense lahat ng mga natutunan ko. Kaya itong journaling is powerful siya kasi hindi ko naisip na yung mga pinapractice ko noon, yung mga pagsusulat is, ang laki pa ng tulong niya. Lalo na sa mga writer, sa mga, ano pa ba, bukod sa writer, yung mga nagdo-drawing, kasi nagda-drop din sila. Alam mo yung doodle kasi, ito yung time na nag sketch ka ng mga halimbawa, pag sa school na yung minds mo is nagwa-wander kung saan-saan is nagdo-doodle tayo pa. Yun, mahasa natin yung creativity. So, same thing with journaling. Doon natin binibent yung emotions natin, etc. Yun din yung advice ng mga therapists and psychologists. So, hanggang ngayon, yung pa rin yung habits ko ngayon, hanggang ngayon, is yun pa rin yung isa sa mga powerful tool kung paano siya ah, makakatulong. Kasi, think about it. Halimbawa, nag-exercise ka. Kasi 'di ba may mga good habits, nag-exercise ka, nag-meditate ka, and pumunta ka sa nature. Actually, nakakatulong siya para maribot yung nervous system natin. But ang point kasi is, how about your thoughts? How about the root cause kung bakit yan yung napipeld mo? Kasi, ang point kasi kung bakit yung iba nasa NOPAP is, wala lang, number of days and etc. without fixing the underlying issues. Ako, personally, sabihin natin na second week lang ako nakakaabot. And ang naranasan ko nun is nagwa-white knuckling ako. Pag nagwa-white knuckling ka is hindi siya nag-work. Kasi bukod sa hindi mo natatransmit yung energy mo, isa nangyayari nun, yung underlying issue mo pa. Yung mga simula bata, yung mga traumatic mo, tapos yung mga masasamang nangyari sa'yo na talagang memorable sa'yo, na hindi mo siya na-vent out, hindi mo siya na resurface. Yun yung point. Yun yung mga dormant emotions. And to be able to fix those kinds of dormant emotions is kailangan mo siyang vent out. Is either sa friend mo, or i-journal mo siya, or ang gagawin mo is hayaan mo siyang ma-felt nang walang distraction, nang hindi mo kailangan i-suppress lahat ng emotions na yun. So, bago ako magtapos, gusto ko kitang bigyan ng isang practice kasi naman yung nakikinig sa videos na to. Na kumuha ka ng piece of pen, paper, or digital man at isulat mo doon ano yung napipelt mo sa araw na ito. Tapos, i-rate mo siya kung 1 to 10. Then, pagtapos nun, ano yung proof na talagang mangyayari yung iniisip mo? Talaga bang sobrang sama ba talaga nito or hindi naman? 100% certainty ba na mangyayari yung kinawo-worry mo o hindi naman? And sa baba nun, isulat mo dun yung mga actionable steps. Ano yung mga pwede mong gawin para mapababa yung negative emotions mo, yung mga worries, anxiety, so on. So ako marerecommend ko after ko mag-journal ng ganitong format is, lumalabas ako ng bahay, tapos nag-exercise minsan para lang mabawasan yung anxious thoughts. So, I hope may natutunan kayo sa videos na ito. Yun lang.